Matthew chapter 9. Ano po? At verse 35 hanggang verse 38, yun pong talata na atin pong binasa kanina. Just before we read, all together, ito pong passage po na ito, mga kapatid, ano? I hope you are now ready. Meron na kayong Biblia sa inyo. Ano po, nasa inyo na inyong notebook and you are ready to take down notes. Ano po, sa atin pong mensahe ngayon pong umaga. Pero bago ko magsimula, ayaw ko na meron akong naririnig na bulong-bulungan habang nagpipreach ako dito. Okay, so yung mga kabataan, okay, na nandito sa unahan sa gitna, ayaw ko na meron akong naririnig. Ang maririnig ko lang ay yung mga batang maliliit na wala pang muang na nagsasalita. Pero I don't want to hear any voice, ng pag-iingaw-ingaw sa gilid-gilid, because I'd like you to focus on listening and pondering, sa salita ng Panginoon ngayon pong umaga. Okay? So, buksan niyo po again, Matthew chapter 9, verse 35 to 38. At basahin po natin ito ng lahat, para maunawaan po natin yung konteksto, ng sinasabi ng passage natin sa umaga. So, umagang ito. Verse 35, ready now? And Jesus went, ready? Begin. And Jesus went throughout all the cities and villages, teaching in their synagogues and proclaiming the gospel of the kingdom and healing every disease and every affliction. When he saw the crowds, he had compassion for them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, "The harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest." Tayo pong lahat ay manalangin, pumikit at tumungo. Dakilang Diyos, ngayon pong umaga ay sisimula na po namin ipangaral ang tema ng buong taon, Panginoon Diyos, ng 2026. Bring them in and send them out. Dalangin namin, Panginoon, na ang mga anak mo ngayon na makikinig ng iyo pong mga salita, tulungan mo silang manahimik at disiplinahin nila ang kanilang mga sarili sa pakikinig ng iyo pong mga salita, na kanilang pakinggan ang bawat detalye ng mga salita mo na ipapangaral ng iyong lingkod ngayon pong umaga pong ito. Alisin mo na ang anuman pong mga disturbances sa paligid po namin, Panginoon, at i-allow mo na ang banal na espiritu na sana pong kumilos, Panginoon, sa amin, sa kalagitnaan po namin, Panginoon. Lord God in heaven, kung kami man po ay masasaktan sa iyong salita dahil itutuwid at itatama mo kami, give us, Lord, a humble heart, a teachable spirit, Panginoon, na hindi kami magre-reklamo kung sakaling tatamaan kami ng salita mo, kundi bagkus ay amin pong ipapatuwid, ipapahulma ang amin pong buhay ayon, Panginoon, sa iyo pong mga salita. Salamat po, Diyos, ang iyong lingkod ay walang sariling kakayanan para ipaliwanag niya ang inyong pong mga salita, pagkat siya ay tao lamang at limitado ang kakayahan. Subalit, Panginoon, nagtitiwala ang inyong lingkod na ikaw ang maglalagay ng mga salita sa kanyang mga labi, na magiging pagpapalang espiritual sa mga anak mo na makikinig, Panginoon, ngayong umaga. O Diyos na banal, amin na pong itinatagubilin sa inyo ang oras na ito ng pag-aaral ng iyong salita. Ito lamang po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen and amen. We will be preaching our theme ngayong buong month po ng January, bring them in and send them out, I'll be preaching the first Sunday, ngayon, second Sunday, Brother Jake will preach the part 2 of our theme, and then again, I'll be preaching on the third Sunday, and Pastor Jake again will be preaching on the fourth Sunday, part 4 of our theme. Ibig sabihin, iset na natin ang ating isip. Sa buong January, ang ating pong tatalakayin ay ang ating pong tema. Bring them in and send them out. Yan na din po yung ating pong title. And this is the part 1 of our message. At bago tayo mag-proceed sa ating pong pag-unawa, dun po sa text, sa verses natin pong binasa ngayong umaga, ay akin po munang ibibigay sa inyo ano ang idea nitong pong ating pong tema, bring them in and send them out. Ano ang idea nito? Ano ang indication nito? Para meron tayong
basic na kaalaman sa magiging tema natin for the whole year. At ang sabi nga dito, bring them in and send them out. Ano po? Sa Tagalog, ano po, kung atin pong tatargalugin, ano po, dalhin natin sila papasok. Ano po? At pagkatapos nun, sila ay ating isusugo palabas. Ano? So, merong papasok at meron pong palabas. Ano? Ano ang indication nun pong bring them in? Ano po? At ano ang indication nito pong send them out? Ano po? Nung sinabi niyang bring them in, ano po? Ang ibig pong sabihin nun, ano po? Ito po ay tumutukoy sa ministeryo ng Ebanghelyo. Ano po? Ito na po yung tinatawag nating evangelism. Ano ho? Ito po yung pag-ebanghelyo. And evangelism, the word evangelism, is another term or another word for gospel sharing. Ano po? Kaya kapag ikaw ay nagbabahagi ng mabuting balita ng kaligtasan, ang ginagawa mo ay evangelism. Ano ho? At kapag ikaw ay nag-e-evangelize sa isang tao, nagturo ka ng salvation sa isang tao, at the back of your mind, iniisip mo na sana siya ay makakilala sa Panginoon upang sa ganon, siya ay madala mo sa loob ng kawan, sa loob ng church. And that is the idea of bring them in. Ano po? At ano ang kasunod po nito? Ano po? Kung itong phrase o parirala na bring them in refers to evangelism, yung ating pag-share ng gospel hanggang sa maligtas yung isang tao at madala natin sa church, ano ngayon ang kasunod na mangyayari? Ano po? Ang sabi doon, bring them in and send them out. Ano po? Meron po tayong word na end na nagdudugsong po sa atin pong talata. Ano po? Nung nag-meeting po kaming mga pastors, ano po? Nung una, hindi po yan bring them in and send them out ang magiging tema. Ano po? Kundi, yung una nilang naisip, bring them in to send them out. Ano po? Instead na end, yung inilagay ay to. Ano po? At meron pong malaking kaibahan yon. Kapag ka po magkaiba yung preposition or conjunction na yon. Dahil kung yan po ay bring them in to send them out, ang ibig pong sabihin po nun, ano po, pagkatapos na maligtas sila, dalhin mo sila sa church para ang purpose sila ay isugo mo palabas para mag-share din ng gospel. At kung atin pong i-analyze ay parang yun po ay medyo mali. Bakit magiging mali kung sasabihin na bring them in to send them out? Ano po? Because the word to, ano po, is an indication of purpose. Ano po? Kapag ka to ang inilagay natin doon, tila ba parang ang mangyayari, ang Panginoon ay nangangailangan sa iyo. Parang ang nangyari, kailangan ka ng Panginoon. Kaya dinala ka niya sa loob ng church. At tandaan po natin ito, never, even once, na ang Diyos ay nagkaroon ng pangangailangan sa atin. Ano? Because God is independent. Kayang tuparin ng Diyos ang kanyang mga pangarap kahit wala tayo. So therefore, God doesn't need us. Kaya hindi po to yung inilagay doon that indicates purpose. Kundi ang inilagay po natin doon ay end. Bring them in end. And the word end is an indication of progress. Ano? It is no longer a purpose. Kundi progress na siya. At kung progress ang pinag-uusapan, ganito po ang mangyayari. Dalhin natin sila sa loob ng church. Makakilala sila sa Panginoon at maging kabilang po ng iglesia. Ano po? At ang progress, ang sunod at ine-expect dapat natin na mangyari, sila din po ay isusugo natin palabas. Ano? There is a big difference, ano po, dun sa bring them in and send them out, at saka dun sa bring them in to send them out.
Pero nag-meeting kami mga pastors, tinanong ako ni Pastor Ralph, kami doon. At umimik ako. Sabi ko, mas prefer ko yung end. Because at the back of my mind, pag do, parang ang idea, ang Diyos ay kailangan niya tayo. Dinala niya tayo sa church dahil may kailangan siya sa atin. At kahit kailan ay hindi po pwede yun na mangyari. Kaya po, end. It is a progress. Iniligtas ka ng Panginoon, dinala ka sa church. At yamang naunawaan mo na ang kaligtasan, ikaw na nakakaunawa, dapat kang humayo. Dapat kang lumabas. Para yung ibang mga tao na katulad mo dati na naliligaw ng landas ay hanapin mo at dalhin mo din sa loob ng iglesia. Hello? Do you understand? Okay, amen? Ganyan po ang design ng Panginoon sa atin. Ang design ng Diyos sa atin, pagkatapos nating maligtas at maging miyembro ng church, ang design ng Panginoon sa atin, lumabas tayo para hanapin din po natin yung mga nawawala. At ito po ang nangyayari sa church. Ito ang malaking problema ng mga churches. Ano nangyayari? Yung mga tao, pagkatapos i-Bible study ng pastor, pagkatapos i-evangelize, at maging miyembro ng church, ano na nangyayari dun sa miyembro? Hindi na lumabas para humayo. Yung mga miyembro, anong nangyayari? Uupo na lang ng linggo, a-attend ng worship service, pag natapos ay uuwi ng bahay, ang tawag doon ay simba-buwi. Simba, pagkatapos ay uwi. Wala kang ministeryo ng evangelism. At yan po ang nangyari sa mga churches. At ang nakakalungkot, yung mga miyembro ang tingin sa pastor. Siya ay inupahan para siya lang yung gagawa nun. Dahil ang isip ng maraming mga miyembro, ay pastor, ikaw yan pastor ka. Porte mo ang pagpipreach, porte mo ang pagbabible study, ikaw ang gumawa niyan. Magbibigay lang kami ng aming tithes and offerings para ikaw ay mabuhay, at ikaw na ang gumawa ng lahat ng yan. That is very, very wrong. Mali po yun. Kaya yung ibang mga pastor sa ibang mga churches, kawawa. Yung pastor na ang naglinis ng simbahan, yung pastor na lahat ang nag-asikaso ng mga Bible study, yung pastor na lahat ang nagturo sa mga outreach, ginawa ng lahat ng pastor. Kaya yung pastor ngayon ay superhero sa church. Dahil iniasa ng mga miyembro na tatrabahuhin lahat ni pastor. At kung ganyan ang ating pong kaisipan, mali ang ating kaisipan. Dahil kung ikaw ay naging mananampalataya, iniligtas ka ng Panginoon, at ang sunod na gustong gawin ng Panginoon sa iyo ay isugo ka palabas. Sugo ka palabas. At tandaan niyo po ito, I'll be saying this quote. The strength of the church is not only measured by its seating capacity. The strength of the church is also measured by its sending capacity. Ulitin ko po yun. Ang kalakasan o ang tibay ng isang iglesia ay nasusukat hindi lamang sa seating capacity, kundi ang lakas, ang tibay ng isang church ay masusukat mo din sa kanyang sending capacity. Ano ibig sabihin ng pastor? Magandang tingnan ang church na every Sunday ay laging puno. Katulad natin dito. Diba? Napakagandang tingnan ng CGB Sinawan. Tuwing Sunday ay laging halos puno. Bibihira ang mga Sunday na kakaunti ang attendance. Kung titingnan parang ang ganda. At wala naman pong mali doon. Walang masama doon. Maganda naman ang tingnan ang church every Sunday halos puno. Nandyan ang mga mananampalataya, masipag sila at disiplinado. Pero tandaan natin ito mga kapatid. Ang tibay ng isang iglesia o ang ganda ng isang church ay hindi lamang masusukat doon sa kanyang seating capacity. Puno every Sunday. Maganda din na makita ang church
na tayong lahat ay wala dito dahil tayong lahat ay nangalap sa labas na hinahanap ang na mga nawawala at naliligaw na kaluluwa. Amen? Ikaw sa sarili mo ngayong umaga, ikaw ba ay simba uwi ang trabaho bilang isang Kristiyano? O ikaw yung membro ng church na sinisikap mo sa abot ng iyong makakaya na makipagkaibigan sa mga unbelievers para sila someday ay ma-share mo ng gospel at dalhin sila sa church para ma-nurture ng salita ng Panginoon at isugo din isang araw. I have mentioned this before. Hindi ko na matandaan kung kailan. Pero ikaw na miyembro ng church, meron bang pwede nang ituro ang iyong daliri sa loob ng iglesia na masasabi mong yung tao na yun o yung mga tao na yun, sila ay bunga ng aking pagpapagal at paglilingkuran sa Panginoon? Dahil kung wala ka pang ganon, ang ibig sabihin mga kapatid, ano po, dinala ka lang sa loob ng church at hindi ka pa nagbubunga. You are fruitless. Wala kang bunga. At kahit sa isang magtatanim, nayayamot ang isang nagtanim na matapos niyang magbungkal ng lupa, magdilig araw-araw, ay walang magiging bunga yung kanyang puno. And that is also the feeling of the Lord Jesus Christ kung tayo po ay Kristiyanong hindi nagbubunga. So ano ang buhay mo? Hanggat dumating ang Panginoon, ikaw ay taga-upo na lang at tagapakinig sa church? O ikaw din ay naglalayon ay isang araw sa iyong paghayo, sa iyong pagpunta at paglabas, gagamitin ka din ng Panginoon to bring the lost sa flock ng atin pong Panginoon. Kung naiintindihan niyo po, yung paliwanag ko ng ating theme, bring them in and send them out. Say amen. Amen. That is God's purpose to each and every one of us. Hindi inisip ng Panginoon na pagkatapos mong maligtas ay hanggang dyan ka na lang. Inisip niya o dinesign niya na ikaw ay lalabas, hahayo, at hanapin ang mga nawawala. And the main idea of our message this morning is this. Basahin po natin. After getting saved, ready now? Begin. After getting saved, God's unchanging design for all the believers is to reach out the lost. Ano? Ginamit ko yung word na unchanging design dahil hindi po ito nagbabago. Ano? Ang design ng Panginoon sa mga mananampalataya nung una pang mga panahon, sa kasalukuyan at hanggang sa muli niyang pagbabalik, ay pareho lang. Gusto ng Diyos na matapos kang maligtas, tulungan mo din yung iba na maligtas din, dalhin mo din sa loob ng kawan. Ano? That's why ang sabi ko dyan, after getting saved, pagkatapos mong maligtas, God's unchanging design for all the believers is to reach out the lost. Ano po? To reach out the lost. And our question this morning, natin pong sasagutin, ano po? This is the question. What are the basic principles of evangelism according to Christ? Ano po? Kung ang disenyo ng Panginoon sa atin is to go out and evangelize the lost. Ano po? Ano ang prinsipyo ng evangelism, ano po? According to the Lord Jesus Christ. Ano po? At ngayon ay meron akong tatlong bagay na gusto ko pong i-share mula po sa atin pong talata na napili ngayon pong umaga. Ano po? Tatlong basic na prinsipyo ng evangelism, ano po? Ayon sa atin pong Panginoong Hesukristo. Ano po? At ang una,
sa atin pong principle. Ano po? Number 1, basahin po natin yan. The ministry of evangelism. Ready now? Begin. The ministry of evangelism is the heart of the ministry. Ano? The ministry of evangelism is the heart of the ministry. Ang sabi sa verse 36, pwede bang basahin po natin yon? Verse 36, ready now? Begin. When he saw the crowds, he had compassion for them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Stop there. Ano? Dito po sa verse 35, bago ko explain yung verse 36, ano po? Dito po ay makikita po natin yung ilan sa mga bagay na ginawa ng Panginoon nung siya po ay nandito sa lupa. Verse 35, basahin po natin yun. Ready now? Begin. And Jesus went throughout all the cities and villages, teaching in their synagogues and proclaiming the gospel of the kingdom and healing every disease and every affliction. Meron pong tatlong bagay na paulit-ulit at laging ginagawa ng Panginoong Jesus. Ano po? Pero bago ko magsimula, anong edad si Jesus nung nagsimula ng kanyang earthly ministry? 30 years old. Pagkatapos ni Jesus bautismuhan, siya ay nag-ayuno ng 40 days and 40 nights. Pagkatapos niyang tuksoy ng dyablo, ano po? Ang Panginoon ay nagsimula ng kanya pong earthly ministry. Ano ang ginagawa ng Panginoon? Binanggit po doon. Si Jesus ay nagtuturo sa mga synagogues. Ano? Sa Tagalog po ay sinagoga. Ano po? Baka mabaligtad yun ha. Ano? Sinagoga. Ano? Hindi G-A-G-O. Ano? Sinagog. Ano? Ano yung sinagog? Ano po? Nung time ng atin pong Panginoong Jesus, alam niyo po kung ano po ang sinagoga? Parang yan po ay maliit na chapel. Ano po? At nung time pong yun, lahat halos ng village, bawat village ay meron pong sinagog. Sino ang nandun sa sinagog? Ang mga nasa sinagog ay mga Pariseyo. Sinong natatandaan natin sa story of hope na Pharisee? Nicodemus. Si Nicodemus ay isa sa mga nagtuturo sa sinagog. Ano? At si Jesus, sa kanyang paglalakbay, palaging ang Panginoon ay pumapasok sa mga sinagog. Ano? Para din po siya ay magturo, ano po, ng mga propesya, particularly sa Old Testament. Ano pang ginagawa ng Panginoon? Ang sabi dito, proclaiming the gospel of the kingdom. Ano? Alam niyo po ba kung ano ang tema ng mensahe ni Jesus? Nung siya po ay nangangaral dito sa lupa, ang tema ng mensahe ni Jesus ay tungkol sa kingdom. Ano? Kaharian. At ang gustong iparating ng Panginoon sa mga tao, ano po? Siya ay dumating. Ano po? Na dapat siyang sampalatayanan ng mga tao at ang sino mang sumasampalataya sa Kanya ay makakapasok sa Kanyang kaharian. Kaya paulit-ulit po yan. The Lord Jesus Christ always preached, always taught people about the kingdom of God. At meron pang ginagawa ang Panginoon. Verse 35, ang sabi niya doon, healing every disease, every affliction. Alam natin na nung time ng atin pong Panginoong Jesus is very popular. Ano po? Bakit naging tanyag ang Panginoon? Bakit maraming mga tao na lumalapit po sa Kanya? Dahil ang mga tao ay may pisikal na pangangailangan. Yung mga sakit dinadala sa Kanya. Yung mga lumpo, dinadala sa Kanya para makalakad. Yung mga bulag, dinadala sa Kanya para makakita. Yung mga pipi, dinadala sa Kanya para makapagsalita. Yung mga sinasapian ng masasamang espiritu, dinadala kay Jesus para po sila po ay mapalaya. Ano po? At yun po ang ginagawa ng atin pong Panginoong Jesus. Ano po? At dahil doon, ano po? Because of that, in verse 36, ano po? Ang sabi dito, basahin natin yung first line. Right now, begin. When he saw the crowd. Stop there. Ano? Alam nyo ba, sa tuwing ang Panginoon ay pupunta sa isang lugar, magpe-perform ng miracles at magtuturo, ang audience niya ay hindi sasampo. Ang audience niya ay hindi 100. Ano po? Napakaraming followers ng atin pong Panginoong Hesukristo.
Kahit alam nyo kung si Jesus, nabuhay lang siya sa panahong ito, ano po? Malaki na siguro ang kinenta ng Panginoon sa kanyang pagbablog. Ano po? Kung siya po ay magbablog ng kanya pong mga ginagawa. Ano? Because there are many followers, ano po, na sumusunod sa kanya. Hindi ako magtaka kung libo-libo yung mga taong sumusunod sa kanya. And take note of this. Alam nyo, nung ang Panginoon, marami na ang sumusunod sa kanya, ano po, pinagmasdan niya yung mga taong yun. Ano? At ang sabi niya dito sa verse 36, basahin ulit natin at idugsong natin yung kasunod. When he saw the crowds, ready now? Ready now? Begin. When he saw the crowds, he had compassion for them because they were harassed and helpless. May salita pong binanggit doon. Ano? Ang Panginoon nagtuturo siya. Ang Panginoon nagpapagaling siya ng mga may sakit at gumagawa ng mga himala. Ano po? At dahil doon, napakaraming mga tao ang sumusunod sa kanya. Ano po? At ano nangyari sa verse 36? Ang sabi doon, when he saw the crowd, ano po, yung libo-libong mga tao, nung nakita na sila ng Panginoon, ang sabi doon, he had compassion for them. Ano yung salitang compassion? Ano? Yung word na compassion sa madaling salita, siya ay nagkaroon ng awa at habag dun sa mga tao na kanya pong nakita. Ngayon, ano ang reason? Ano ang dahilan kung bakit si Kristo ay naawa, nahabag dun po sa mga tao? Alam nyo ba nung time na yon, ang mga Israelita, mga Hudyo ay namumuhay sa ilalim ng pamumuno ng mga Romano. Ano po? And according to history, ano po? Ang mga Romano ay napaka-brutal. Ano ho? Napaka-brutal ng mga Romano. Okay? Pero nung sinabi ng Panginoon na siya po ay nagkaroon ng compassion po sa kanila, ano po? Ang Panginoon ay naawa sa kanila, hindi po dahil sa pagiging malupit ng mga Romano sa mga Hudyo. Alam niyo po kung bakit po ang Panginoon ay nagkaroon po ng awa sa kanila? Ang sabi po dito sa kadugsong na talata, when he saw the crowds, he had compassion for them. Why? Because they were harassed and helpless. Sila po ay binuli. Sila po ay hinaharas at sila po ay walang kalaban-laban. Ngayon ang tanong, yung bang harassed at helpless doon, tumutukoy ito sa pagiging malupit ng mga Romano? Hindi po. Bagamat totoo yun, na nahihirapan ng mga Hudyo dahil sa pamumuno ng mga Romano nung pong time po na yon, pero hindi yon ang tinutukoy ng Panginoon. Nung sinabi ni Jesus na sila ay hinaharas, nung sinabi ni Jesus na sila ay walang kalaban-laban, ang tinutukoy ni Jesus doon, kaawa-awa ang mga Hudyo. Alam niyo po kung bakit? Dahil sa mga bulaang tagapagturo na mga Pariseyo, na nagawa nilang mapaniwala ang mga Hudyo na ang paraan para maligtas ay sa pamamagitan ng masugid at istriktong pagsunod sa mga kautusan sa Old Testament. Ano ang itinuturo ng Pariseyo sa kaligtasan? Ganito ang katuruan ng mga Pariseyo para maligtas. Para maligtas ka, kinakailangan ay very observant ka na sundin mo yung mga laws sa Old Testament time. Gusto ko pong i-mention po sa inyo, trivia. Do you know how many laws are there in the Old Testament time? Akala nyo lang yung Ten Commandments. Yung Ten Commandments ay marami pang sangay na mga utos yun, kautosan. Okay? At ang utos sa Old Testament time sa panahon ni Moses ay more than 600 laws. At anong tinuturo ng mga Pariseyo ng mga panahong yon? Para maligtas ka, para ikaw ay maging tama sa harap ng Diyos, for you to be right with God, kailangan mo na masugid na sumunod dun sa mga batas sa Old Testament. Kaya nung tiningnan sila ng Panginoong Jesus, yung mga tao, ang sabi sa talata, he had compassion for them. Naaawa siya sa kanila, nahahabag siya sa kanila. Bakit po? Sapagkat sila ay napaniwala ng mga bulaang tagapagturo
na sila ay kinakailangang magpakahirap na sundin ang Old Testament law para maligtas. Mali po yun. Eh bakit, Pastor, binigay ng Diyos ang Old Testament law sa panahon ni na Moses? Binigay yan ng Diyos, hindi po para maging paraan ng kaligtasan kung susundin. Binigay ng Diyos ang law sa Old Testament para malaman natin na tayo ay makasalanan. At yun dapat ang magbubukas ng isip sa atin, palibas ay tayo ay makasalanan, hindi natin kayang iligtas ang atin sarili. Therefore, tayo ay nangangailangan ng isang tagapagligtas. Pero ang nakakalungkot, hindi yan ang kaisipan ng mga Hudyo, ng mga tao sa panahon ni Kristo. Kaya si Jesus ay naawa sa kanila. Anong sabi ni Jesus? They were harassed. They were helpless. Wala silang kalaban-laban. Tinanggap nila, inabsorb nila yung katuruan na yon. Kaya si Jesus po ay naawa at nahabag sa kanila. What's the point? What's the point? Ang sabi po sa atin pong first point, okay? The ministry of evangelism is the heart of the ministry. Okay? At ano po ang point? Alam niyo si Jesus, napakarami niyang ginawang ministeryo. Nung siya po ay nandito po sa lupa, siya ay nagpagaling ng mga sakit, siya po ay gumawa ng mga himala. Napakaraming ministry ang ginawa ni Kristo nung siya nandito sa lupa. Pero gusto kong tandaan niyo po ito. Okay? Wala nang mas hahalaga pa sa Panginoon na ginawa niya dito sa lupa. Doon po sa mag-akay ng mga ligaw na mga kaluluwa na hindi pa naliligtas at nakakakilala sa Kanya bilang Diyos sa tagapagligtas. What's the point? Marami pong ministry ang pwedeng gawin sa mundong ito. Maraming uri ng paglilingkuran. Pwedeng ikaw ay driver ng church, pwedeng ikaw ay naglilinis sa church, pwedeng ikaw ay nag-aasikaso ng mga technicalities natin dito sa church. Maraming ministry sa church. Pwedeng umawit sa Panginoon, marami. Pero tandaan niyo po ito, ang pinakang puso at diwa ng paglilingkuran ay ang pag-eebanghelyo. Amen? Amen. Wala pong papantay doon. Wala pong papantay doon. Hindi po sinabi dito na nung nakita sila ng Panginoon, ang Panginoon ay naawa sa mga pilay, sa mga bulag, sa mga nasasapian ng mga masasamang espiritu. Hindi siya naawa doon. Hindi binanggit na siya ay nagkaroon ng compassion dahil doon. The Lord Jesus Christ looked beyond their physical and political condition. Ang nakita ng Panginoon sa kanila ay yung kanilang spiritual na pangangailangan. Amen? Amen. Hindi naman po ibig sabihin na wala tayong care physically sa mga tao. Naaawa din tayo sa kanilang kalalagayan kung mahirap ang kanilang sitwasyon. Pero tandaan natin ito mga kapatid, mas maganda na tingnan natin, tumingin tayo beyond sa kanilang physical condition. Ano yun, Pastor? Dapat ang nakikita natin sa kanila, yung spiritual na kanilang pangangailangan. Dahil ang pinakang puso at diwa ng ministeryo ay ang pag-eebanghelyo. At gusto ko pong bagitin ito. I've mentioned this nung nasa Australia pa at nung nasa Agma tayo. Tandaan niyo po ito. Ang pinakamataas na uri ng paglilingkod sa Diyos ay ang pag-aakay ng mga kaluluwa na hindi pa naliligtas. Ulitin ko po yun. Ang pinakamataas na uri ng paglilingkod sa Diyos ay ang pag-aakay ng mga kaluluwa na hindi pa naliligtas. Wala pong papantay doon. Hindi yun po pwedeng maipantay sa paglilinis ng simbahan. Hindi yun po pwedeng ipantay sa pagmamaneho. Hindi yun pwedeng ipantay sa pagluluto, sa pag-aasikaso ng ating technology sa church, sa pag-awit o kung ano pa mang paglilingkod. Evangelizing the lost remains to be the highest
form of worship and service. Amen? It remains to be the highest form of worship and service. Kaya kung gusto mong sambahin ang Panginoon at paglingkuran siya sa pinakamatayog na pamamaraan, ang kailangan mong gawin at dapat mong gawin ay ang mag-ebanghelyo. To evangelize the lost. The principles that I'd like to share ngayon po umaga pong ito. Basahin po natin yan. If the ministry, I'd like everyone to read. Ready now? Begin. If the ministry of evangelism is the very heart of our Lord and Savior Jesus Christ, it must also be our heart. And one of the major reasons why we live. What's important to Him has also become important to us. What's precious to Him has also become precious to us. Ano po? At yan po ay quoted, statement coming from me. Sa akin po mismo. Sabi po dyan, ang ministeryo ng pag-ebanghelyo, ay heartbeat ng atin pong Panginoong Jesus. Ano po? At ang sabi po dyan, kung ang heartbeat ni Jesus ay para maligtas yung mga hindi pa naliligtas, tayo pong mga Kristiyano, dapat yan din po ang ating heartbeat. At yan ang major na dahilan kung bakit tayo ay nabubuhay pa. Hindi ba kayo nagtataka? Bakit kaya nung tayo o nung kayo ay naligtas, iisipin natin, ba't kaya nung ako ay naligtas? Bakit kaya hindi na lang ako pinatay o kinuha ng Panginoon? Kung isipin natin, parang di ba, parang ang ganda nun? Pagkatapos mong ma-convert, pagkatapos mong makilala si Kristo, mamatay ka na agad. Ang daming benefits nun. Una, wala ka na magagawa pang masyadong maraming kasalanan. Pangalawa, ay di nandun ka na sa everlasting joy and peace sa langit. Ang ganda sana nun eh. Pero hindi ba kayo nagtataka, pagkatapos mong maligtas, hinayaan ka pa ng Diyos na makahinga at mabuhay. Amen? At may purpose yun. May layunin yun. Ang dahilan kung bakit umaumaga gumigising ka, na ikaw ay humihinga at tumitibok ang iyong puso. Ang rason nun ay dahil gusto ng Panginoon na lumabas ka, humayo ka, para hanapin mo yung mga hindi pa naliligtas. That is the heartbeat of Jesus Christ. Kaya ano po ang sabi ko doon? Kung ano ang naging importante sa Panginoon, dapat yun din ay importante sa atin. Ano po? At kung ano ang precious sa Panginoon, dapat yun din po ang precious para sa atin. Ano? Ano yung importante? Ano yung precious para po sa Panginoon? Walang iba kundi yung kaluluwa. Yung mga kaluluwa ng mga tao na hindi pa naliligtas. The second principle that I'd like to share, sabi po ni D. Elton, True Blood. Ang sabi po niya, basahin po natin, evangelism, ready now, begin. Evangelism is not a job for a few trained men, but is instead the unrelenting responsibility of every person who belongs to the company of Jesus. Kaya ako bigyan ng emphasis yung pauna, second point yan. Pero ang sabi dito, responsibilidad mo bilang isang anak ng Diyos na magbahagi ng Ebanghelyo kung kinikilala mo that you belong to the company of Jesus Christ. Kaya ang tanong sa atin pong lahat, kaninong company ka belong? Ikaw ba ay nasa company ng atin pong Panginoong Hesukristo? To make it straight, ang tanong, ikaw ba ay nasa panig ni Kristo o ikaw ay nasa sanlibutan? Alam niyo, dalawa lang ang pwedeng maging posisyon ng tao sa mundong ito. Kung ikaw ay Kristiyano, kay Kristo ka. Kung hindi ka Kristiyano, definitely nasa sanlibutan ka. Walang half-half po dito. Hindi po pwede na minsan ay Christian, minsan ay hindi Christian. Somewhere in the middle. Kaya kung ikaw ay naniniwala at personal mong conviction, ikaw ay Kristiyano, you belong to the company of Jesus Christ. At kung ikaw
ikaw ay nasa company ng ating Panginoong Hesus, dapat kung ano ang mahalaga sa Kanya, ay dapat mahalaga din sa atin. Kaya kung mahalaga kay Kristo ang mga kaluluwa, kinakailangan sa atin, mahalaga din sa atin ang mga kaluluwa na naliligaw pa. Say amen, if you agree. And in our practical application, ano po in our first point, basahin po natin. Practical application, ready now? Begin. Let us ask the Lord each day to help us see the way He sees the lost people, that He will help us feel what He feels for the lost people. Ang sabi po dyan, dapat tayo araw-araw hinihiling natin sa Panginoon na Lord, tulungan mo kung tingnan yung mga tao the way na tingnan mo sila. Ano sabi sa ating text? When He saw the crowd, He had compassion. At araw-araw tayo na dapat humihiling sa Panginoon, Lord, tulungan mo ko na kung paano mong tingnan ang mga tao na naliligaw pa, sana ganun din yung pagtingin ko sa kanila. At anong sabi doon? That He will help us feel what He feels for the lost people. Nahawa siya, nahabag siya. Kaya everyday, idalangin natin sa Panginoon, Lord, kung ano ang nararamdaman mo dun sa mga taong wala pang kaligtasan, sana ay maramdaman ko din. Sana ay magkaroon din ako ng compassion. Sana ay magkaroon din ako ng awa at habag sa mga kaluluwa na hindi pa naliligtas. That should be our prayer. The content of our prayer each day ng ating pong buhay. Napakaganda, araw-araw tayong lalabas ng ating bahay. Makikita natin yung ating mga kapitbahay na hindi mananampalataya. Makikita natin yung mga kaklase natin na hindi mananampalataya. Makikita natin yung mga kaibigan natin na hindi pa mananampalataya. And let us ask the Lord Jesus, Lord, kung paano mo sila tingnan, tulungan mo kung ganun din yung pagtingin ko sa kanila. Lord, kung ano ang nararamdaman mo sa kanila, sana Lord, yun din yung maramdaman ko para sa kanila. I'd like to copy your mind, your heart. Kung tayo po ay belong sa atin pong Panginoong Jesucristo. What's the first point? The first basic principle of evangelism. The ministry of evangelism is the very heart of the ministry. The very heart. Ang pinakampuso at diwa ng paglilingkod ay ang pag-aakay ng mga kaluluwa na wala pa sa Panginoon. The second point, ngayon pong umaga, I would like to share not only that the ministry of evangelism is the very heart of the ministry, but second, the ministry of evangelism calls for laborers. The ministry of evangelism calls for laborers. Basahin po natin po ulit yung verse 36. Hanggang verse 37. When He saw the crowds, ready now? I'd like everyone to read. Ready? Begin. When He saw the crowds, He had compassion for them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Then He said to His disciples, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Look at that. The harvest is plentiful, but the laborers are few. Sa Tagalog, sabi ng Panginoon, napakalawak ng aanihin, napakalaki ng bukid, at napakaraming aanihin. Ano ang problema? Pero kokonti ang mag-aani. Kokonti ang mag-aani. Anong ibig pong sabihin nun? Ito pong ibig sabihin po nun. Sinasabi ni Jesus na napakaraming mga tao, sila po ay handa na maligtas. Kumbaga sa atin pong level of evangelism, malapit na silang anihin. Napakaraming mga tao sa labas,
naghihintay lang sila ng kung sino ang aani sa kanila. Pero anong problema? Sabi ni Jesus, kokonti ang mag-aani. Ang ibig sabihin po ay ganito, handa na ang mga kaluluwa sa labas. Subalit kakaunti ang humahayo para mangaral ng ebanghelyo at dalhin sila sa loob ng iglesia. Amen? You agree? Yun po ang problema. So there's a problem here. There is a problem here. Na ito po ang gusto ko pong maintindihan in our second point. Ang sabi doon, when he saw the crowd, he had compassion for them because they were harassed and helpless. Yung harassed and helpless doon ay hindi po dahil sa kalupitan ng mga Romano nung time na yun. Bagamat totoo, kundi ang tinutukoy po doon, they were helpless, harassed, dahil sa mga Pariseo na binulag ang mga Hudyo sa isang doktrina na para maligtas ka, kinakailangan mong sumunod sa mga batas sa Old Testament. Kawawa sila, kaya si Jesus ay naawa po sa kanila. Ito po ang gusto ko pong i-take note. Pansinin natin dun po sa text. Nung nakita ni Jesus, yung crowd, na siya ay naawa dahil sila po ay hinaharas at sila po ay walang kalaban-laban, ang sabi dun sa text, si Jesus ay hindi lumakad para magtawag ng kung sino man para sabihin sa kanila, the harvest are plentiful, but the laborers are few. Ang sabi po dun sa text, nung sinabi niya na, when he saw the crowds, he had compassion for them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Look at verse 37. Then, he said to his... Kanino sinabi ni Jesus? Disciples. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo, napakaraming aanihin, subalit kakaunti ang mag-aani. Napakarami ang handa ng maligtas, subalit walang lumalabas para mag-ebanghelyo. Ang sabi doon, hindi naghanap ng kung sino man si Jesus para sabihin niya yun. Hindi siya nagtawag ng kung sino man dun sa crowd. Halika kayo, may sasabihin ako. Kanino niya sinabi yun? Sinabi niya sa kanyang mga disciples. What's the implication? Ano ang ipinapakita po nun? Ganito po yan. Walang ibang inaasahan ang Panginoon na gagawa ng ministeryo ng pag-iebanghelyo kundi yung mga tao na nakakaalam na ng kaligtasan at disipulo na ni Kristo. Amen? E tanong ko sa inyo pong lahat. Sagutin ito personally. Ikaw ba ay tunay na naligtas na at disipulo ni Kristo? Say amen. Ang hina po nun na parang hindi ka pa confident sa salvation mo eh. Tanungin ko ulit, ikaw ba ay lubusan ng naniniwala? Convinced 100%. Ikaw ay naligtas na at ikaw ay disipulo ni Kristo. Amen. Ang ibig sabihin, inaasahan ka ng Panginoon na ikaw yung isa dun sa mga laborers. Ikaw ay isa sa mga manggagawa. Kaya ang idea po dito, yung ministeryo ng pag-iebanghelyo, hindi lang ito para sa pastor. Hindi lang ito para sa mga Bible woman. Hindi lamang ito para sa mga missionaries. Kung ikaw ay 100% ligtas, at ikaw ay naniniwala na ikaw ay disipulo ni Kristo, walang ibang inaasahan ang Panginoon na gagawa ng trabaho kundi ikaw. The Lord is calling you to do the work of evangelism. Ikaw yung laborer doon na tinutukoy. Walang iba. Alam nga namang ang asahan ng Panginoon na gumawa nun ay yung kapitbahay mo, na gabi-gabi patay lasing. Do you expect na gagawin nila yon? Ikaw ang gagawa nun at sa kanila mo yun gagawin.
Dahil hindi pa nga sila naliligtas, kaya't ganun ang uri ng kanilang pamumuhay. Kaya't ang Panginoon mula sa langit ay nakatingin sa atin, sinasabi niya, ang daming mga kaluluwa handa ng anihin. At tinatawag ka ng Panginoon, ikaw ang manggagawa. Ikaw, huwag mong ituro sa iba. Huwag mong ilagay sa responsibilidad ng pastor. Bagamat bahagi ko din yon. I should also evangelize. I should model evangelism para gayanin nyo. Pero dapat you take it personally. Dapat maging personal sa iyo. Angkinin mo ng trabaho ng pag-iebanghelyo, trabaho ko ito. Trabaho ko ito, trabaho mo yan. Pero ito nakakalungkot. Baka kaya hindi mo inaangkin na ikaw ay isa sa mga manggagawa, listen to me, baka in the first place, hindi ka pala disipulo. And that is dangerous. Kung hindi ka disipulo ni Kristo, ang ibig sabihin ng mga kapatid, hindi ka ligtas. Hindi ka Kristiyano, hindi ka anak ng Diyos. Hindi mo inaangkin ang trabaho ng pag-eebanghelyo because in the first place, hindi ka naman pala ligtas eh. Hindi ka naman pala belong to the company of Jesus. O pwede din naman, totoong ang disipulo ka ni Kristo. Subalit nasanay ka na lang, na ganyan na lang ang pamumuhay mo. Nasanay ka na lang na ikaw ay umuupo sa church, kakain ng salita ng Panginoon at uuwi. Sa susunod na Sunday, babalik na naman dito. The rest of the days of the week, wala ka nang gagawin na mag-evangelize. Wala na. I don't want to be rude sa atin pong lahat. Ayaw kong maging parang masyadong marahas o parang matalas sa pagsasalita. Pero alam nyo ba, kung ikaw ay member ng church na wala kang pakikibahagi sa gawain, especially sa gawain ng pag-ebanghelyo, ikaw ay pakainin sa iglesia. Ano ang hayop na pakainin? Na pagkatapos na ikakatayin at pagpepiyesta ka ng mga tao, ha? Baboy. Di ba ang baboy? Ang baboy ay walang pakinabang. Ha? Ulitin ko yun. Ang baboy ay walang pakinabang. Siya ay ano? Kakain lamang at tutulog lamang siya at hihintayin ang araw ng kanyang kamatayan. Ganun ang buhay ng baboy, di ba? Kaya't nakakalungkot yun. Kung wala kang panggagawaan o pagpapagal na ginagawa sa Diyos, sa iglesia na iyong kinabibilangan, parang ang picture mo, ikaw ay walang pakinabang. Dahil tayong lahat ay inaasahan ng Panginoon na lalabas at gagawin ang trabaho ng pag-eebanghelyo. Kaya't ano po ang mensahe ng Panginoon ngayong umaga? Gustong sabihin ng Panginoon sa ating lahat, tumingin tayo sa labas, tingnan natin ang mga tao na merong awat habag. Tayo ay lumabas. At atin pong anihin yung mga kaluluwang handa ng maligtas. Amen? Amen. That's the message. And the principle that I'd like to leave ngayon pong umaga pong ito in our second point, the Lord does not expect unbelievers to do the labor of the ministry. It is expected for us believers. It was a call for those who already know the importance of evangelism. Tandaan po natin, ano po, hindi inaasahan ng Diyos na kumilos ang mga hindi mananampalataya. Sila nga yung tatrabahuin natin eh. Hindi sila yung gagawa. Sila po yung ating tatrabahuin. Ang gagawa nun ay tayo. Let us personalize it.
tayo na nakakaunawa na ng kahalagahan, ano po, ng ministry po ng evangelism. Our practical application ngayon pong umaga and our second point. Let us volunteer ourselves. Ready now? Begin. Let us volunteer ourselves to labor for the ministry instead of pointing to others to do the work. Ito minsan yung nangyayari o madalas na nangyayari. Hindi ka mag-evangelize. Tinatamad ka. Bakit? Ano ang rason mo? Hindi naman ginagawa ng mga kasamahan ko sa church hindi ko na din gagawin. Tanong ko po sa inyo, yun ba ay valid reason? Hindi mo gagawin ang mag-evangelize dahil yung kaibigan ko naman sa church parang hindi niya din naman ginagawa. So hindi ko na din lang gagawin. Mali po yun. Dahil ano po ang sabi dyan? Kapag gagawin natin ang ministry, huwag tayong magturo ng iba. Hindi mo kailangan ng iba para gawin mo yung work. Kahit hindi ginagawa ng iba. Remember this, kahit hindi ginagawa ng iba, dapat mong gawin. Dahil ang utos ay hindi nanggaling sa kanila at sa pastor. Ang utos ay nanggaling kay Kristo. Na dapat mo yung gawin. Pero tayo kasi mahilig tayo magtuturo. Yun na lang pastor kasi magaling siya magsalita. Yun na lang pastor kasi maganda yung kanyang parang appearance. Parang siya ay appealing siya sa mga tao pag siya ay magsasalita. Ito na lang pastor kasi maganda siya, gwapo siya o kung ano pa man. Mahilig tayo magturo. Mali po yun. Turo mo sarili mo. At kahit hindi gawin ng iba, gawin mo. Dahil ang utos again ay nanggaling kay Kristo at wala na pong iba. Our third point today, this morning, the ministry of evangelism is the heart of the ministry. Second, the ministry of evangelism calls for laborers. Tayo po yun. Tayong mga disipulo na ni Kristo. Tayo ang mga manggagawa. Ikaw at ako, tayong lahat. Wala nang iba. The third basic principle of evangelism this morning and last, the ministry of evangelism begins with prayer. Basahin po natin yan. The ministry of evangelism, ready now begin. The ministry of evangelism begins with prayer. Ano sabi sa verse 38? Ready now begin. Therefore, pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest. Ulitin ko yung verse 36. Nung nakita ni Jesus yung crowd, thousands, ano po? Ang sabi doon, si Jesus ay nagkaroon ng compassion sa kanila, naawa at nahabag. Dahil ang sabi doon, sila po ay harassed, sila po ay helpless, dahil sila po ay nabulag sa maling katuruan ng kaligtasan. At ang sabi doon, nagsalita siya sa mga disciples niya. At ang sabi niya sa mga disipulo niya, napakarami ang aanihin, subalit walang mag-aani. Na ang ibig sabihin ng Panginoon, ini-invite niya sila, tinatawag niya sila na sila yung maging laborers. Handa na ang maraming mga kaluluwa. Kailangan na lang umayo at anihin yung aanihin. Pero nung sinabi ng Panginoon doon sa verse 38, therefore, pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest. Ano ang ibig sabihin niya? Bakit, pastor, hindi sinabi ni Jesus, napakarami ng aanihin at kakaunti ang mag-aani. Magmadali na kayo, tumayo na kayo dyan, tumakbo na kayo dun sa mga tao at baginan nyo na agad sila ng ebanghelyo ng kaligtasan. Bilisan nyo. Bakit kaya hindi ganon? Hindi ba urgent ang pangangailangan? Urgent. Mahalaga ang mga kaluluwa. Yung ilan sa kanila ay baka mamatay na lang na hindi nauunawa ng kaligtasan. Pero bakit tila ang Panginoon ay hindi nagmamadali? Kasi ang sabi niya sa sunod, sa verse 38, sa halip na magmadali kayo, humayo na agad kayo, ang sabi ni Jesus, pray. Wow! At meron pong mensahe yan sa atin.
Bakit pray? Muna ang dapat gawin bago humayo. Kung titingnan natin, kung siguro ko ilagay ko yung sarili ko na ako yung Panginoon, at kita ko na nga, na handa na nga ang mga tao, ang mga kaluluwa, siguro sasabihin ko kung ako ang Panginoon, bilisan nyo na. Wala na tayong oras, nagmamadali na tayo. Pero instead, ang sabi ni Jesus, therefore, the word therefore is a conjunction, connected to verse 37, na sinabi niya, the laborers are few. The harvest are plentiful, the laborers are few, therefore pray. Connected. Ano po ang ibig sabihin niyan, mga kapatid? Here's the interpretation. Bago tayo humayo, ay mananalangin tayo daw, ang sabi ng Panginoon. At ano ang laman ng ating panalangin? Ang laman ng ating panalangin, Lord, sana po ang mga taong yon ay magkaroon na ng personal na relasyon sa iyo, maunawaan na nila ang kaligtasan, at sila po ay maging kabahagi na ng iglesia. Ganon ang atin pong panalangin, right? That is how we pray for the lost. Lord, sana po makakilala sila sa inyo. Gamitin mo mga tao ganito din para sila po ay mabahagi na ng mensahe ng kaligtasan. When you pray that prayer, listen to me. When you pray that prayer, unti-unti, gustong ipaunawa ng Panginoon sa iyo na ikaw na nanalangin, ikaw na nag-pray, ikaw din mismo ang gagamitin niya. Tandaan niyo po ito. Kapag ang Diyos ay naglagay ng burden sa iyong puso para sa isang bagay, more than likely, ikaw din yung tinatawag niya na gumawa nun. Kaya nung sinabi ni Jesus na pray, hindi po nangangahulugan na hindi urgent. Urgent po. Kailangan na agad. Kung di ang gusto po ng Panginoon na maintindihan dito, manalangin kayo. Because as you pray, God will make you understand that you're the one He wants to send. You understand? Do you get the point? Gusto ka ng Panginoon na manalangin muna because as you kneel sa Panginoon sa pananalangin, unti-unti, ilalagay ng Diyos sa isip mo at sa puso mo, ikaw ang isinusugo ko. Ikaw ang gagamitin ko. Kaya't hindi ka mananalangin na, Lord, sana po ay maligtas na yung mga mahal ko sa buhay. At sana ay gumamit ka ng mga instrumento at mga tao para bahaginan sila ng salita ng Panginoon. Di naman masama yun. Pero yamang ipinanalangin mo na din yung mga kaluluwang hindi pa naliligtas. Ibig sabihin nun, may burden ka para sa kanila. At kung may burden ka para sa kanila, ikaw ang pinakamalapit na tao na gagamitin ng Diyos para sa kanila. Amen? Kaya huwag ka na magturo. May burden ka sa mga family mo na wala pa kay Kristo, wala pa sa Panginoon. Batiin, tayo mo pa si pastor na lumapit sa kanila para siya mag-share ng gospel. Ay nariyan ka na. Disipulo ka na. Kristiyano ka na. Inuhod mo sila sa panalangin sa Panginoon because as you pray, the Lord will help you understand and feel that you're the one. You're the one. You're the one He wants to send. Kaya napakahalaga ng pananalangin. Ang misyon, ang evangelism, ang ebanghelyo, ang pagbabahagi ng ebanghelyo kaligtasan ay palaging nagsisimula sa pananalangin po. It is the principle. The power to evangelize, ready now, begin. The power
to evangelize the lost comes from prayer. We should kneel first in prayer before we should go and do the work. Kneel first, iluhod muna sa Panginoon sa pananalangin. Bakit po? Dahil ang kapangyarihan mo para mag-ebanghelyo ay manggagaling po sa pananalangin. Alam niyo po, hindi na po kakaunti. Napakarami na. Napakarami na ng mga pastors, missionaries at mga Christian leaders na nag-testify. Ang sabi nila, marami silang naakay sa Panginoon, hindi dahil magaling silang magsalita. Marami silang naakay sa Panginoon, hindi dahil sila ay eloquent, sila ay matalino, magaling, at kaakit-akit sila kung sila ay pagmamasdan ng mga hindi mananampalataya. Hindi nila sinasabing ganun. Ang sinasabi ng mga nakaranas ng mag-akay ng mga maraming mga kaluluwa, nagawa nila yon dahil ilang beses nilang iniluhod sa pananalangin. At hindi na ako lalayo. Ito ang atin pong church, Nauhan, CGBC Nauhan. Kung titingnan niyo ang location, from Calapan going to south, ito ay katulad ng Pola na ito ay nasa loob ang bayan. Ano po? Ang CGBC ay unang nagkaroon ng church sa Calapan. Ano po? Nilakdawan ang Nauhan. Ang sunod na naging church ay yung Victoria, Babangonan. Sa kanilang sumubol yung Nauhan, nung si Pastor Edwin ay mag-church planting dun po sa pagkakaisa, pero hindi pa rin po bayan. Sumunod po ay yung Socorro, hanggang sa nakaabot ng Pinamalayan, hanggang sa nagkaroon ng gawain dun po sa Bansud. At ngayon, salamat sa Diyos, meron na po tayong gawain dun po sa Bungabong. But I'd like to share this story. Itong Nauhan ay nalakdawan sa matagal na panahon, sabi ni Pastor Alf. Dahil sabi niya, itong lugar na ito ay napakatigas na lupa na pagsimula ng gawain. Nakausap ko si Pastor Gymnas, yung pong pastor dun sa Victoria ng Emmanuel Baptist Church. Marami na daw siyang nakilala na mga pastor nung pang-una pang mga panahon na pumunta na din dito at nag-attempt na magsimula ng gawain, but they failed. Dahil ang kanilang kwento ay napakatigas at napakahirap i-reach out ng lugar na ito. But ever since na nagsimula ng gawain dun sa Calapan, hindi na po nawala sa panalangin ni Pastor Alf that one day ay magkakaroon din po ng gawain dito, bagamat nahuli na sa mga sumunod na mga bayan. Dahil nga napakatigas ng lugar na ito na pagsimulan po ng gawain. Ano ang nangyari noong 2021? Merong poging pastor na nag-graduate ng Bible School noong 2020 na merong desire na magpasimula ng gawain, church planting, nung time na hindi pa niya sigurado kung saan. Pero palibasa, matagal nang nasa panalangin ni Pastor Alf na magkakaroon ng gawain dito. Bata pa yung church sa Calapan doon, it has been his prayer na magkaroon ng ministry po dito. Salamat. Dahil noong 2021, yung poging pastor ay dumayo dito. Nag-evangelize ng ilan sa mga kabataan at nagsimula dun sa mga kabataan na yun, nakapag-reach out ng mga maliliit na mga bata hanggang sa nagkaroon din ng mga matatanda at magugulang sa loob ng iglesia. At sa loob ng 4 na taon, dahil 4 years ng ministry pong ito, pinalago ng Panginoon ang gawaing ito sa biyaya at awa niya
narito kayong lahat, naligtas tayo, dahil wala pa tayo at hindi pa tayo sinisilang, meron ng taong nananalangin na sana ay magkakaroon ng gawain at ministeryo dito. Amen? Amen. Anong ibig sabihin nun? Tayong lahat ay bunga ng panalangin ng isang pastor na nagkaroon ng malasakit na magkaroon ng gawain sa lugar ng nauhan. At hindi aksidente ang lahat ng mga yun. Hindi yung delay na parang nahuli ang lugar na ito na pagtamnan at pagsimulan po ng gawain. It was the perfect timing of God that He planted a church in Nauhan. Amen? Amen. Because of kaya yan, nanlagas ng akin. It's because of prayer. So, ilang practical application ngayon pong umaga pong ito. What should we do? What should we do? Bilang mga mananampalataya na practical application. Basahin po natin. I'd like everyone to read and to read loud. Ready now? Begin. Pray for your unbelieving loved ones or relatives. Pray for your unbelieving neighbors. Pray for your unbelieving friends. Pray for your unbelieving classmates. Pray for your unbelieving workmates. And pray that God will send you to open their mind and heart to receive the gospel of Jesus Christ. Ganda nun! Manalangin ka, Lord, sana ay maligtas yung aking mga kamag-anak. Sana ay maligtas yung aking mga kapitbahay. Sana ay maligtas yung aking mga kaibigan. Sana ay maligtas yung mga kaklase ko. Sana ay maligtas yung mga katrabaho ko. At ang panalangin mong huli, Lord, ako ang iyong isugo. Yan ang magandang prayer. Pray that God will send you to open their mind and heart to receive the gospel of Jesus Christ. Bakit merong open and close parenthesis yung pong you? Bakit po? Kasi ang mensahe ng Panginoon sa atin ngayong pong umagang ito, as we end, nais ng Panginoon na maunawaan mo na hindi iba o hindi kung sino man ang kanyang gagamitin at isusugo, kung di ikaw. You're the one God wants to use. You're the one God wants to send to reach out the people, to bring them in, sa loob ng kawan. Ikaw po mismo. Now, conclusion sa mensahe po natin ngayon po umaga. Pakibasa po natin. Ready now? Begin. Our message today is a reminder that the world is desperately in need of spiritual help, and we should respond to the call by prayer and personal action. Dalawa, yung maiiwan sa atin. Nalaman natin, na ang mundo ay lubhang nangangailangan ng tulong spiritual. At ang dapat nating gawin una ay prayer. At pagkatapos nating manalangin is personal action. Manalangin ka na maligtas sila at manalangin ka na gamitin ka, ikaw mismo. Gamitin ka ng Panginoon para sila ay bahaginan po ng Ebanghelyo. As we end, ay meron po akong nilagay dito, questions for personal reflection. At ang una ay ito po. Basahin niyo po at I'd like you to answer for yourself. Ito pong tanong pong ito. Katulad ng Panginoong Jesus, ready now? Begin. Katulad ng Panginoong Jesus, ikaw ba ay nakakaramdam ng awa at habag sa mga taong ligaw ang landas? Nakikita mo ba ang pangangailangan nilang magkaroon ng Diyos at tagapagligtas ng buhay nila? You answer that for yourself. Ikaw, sa sarili mo. Katulad ba ni Jesus ay meron ka ding compassion? Because you saw the need of the people. The people are harassed, helpless,
at sila po ay nadala sa mga maling katuruan ng kaligtasan, do you have the heart of the Lord Jesus Christ? At ang sabi doon, nakikita mo ba ang pangangailangan nilang magkaroon ng Diyos at tagapagligtas ng buhay nila? The second question for personal reflection is this. Basahin niyo po yan. Ready now? Begin. Ready? Lahat po. Ready now? Go! Aminin mo, madalas ay lumuluha ka sa Diyos sa manalangin na ikaw ay palagi ng lubos-lubos. Subalit, kailan ang muling panahon na ikaw ay lumuha sa Diyos sa panalangin na sana niligtas sa mga taong malapit sa iyong puso. Oh, that's heavy. That's deep. Pag nanalangin tayo sa Panginoon ng blessing, niiyakan natin yan sa Panginoon. Bigyan mo ako ng ganito, bigyan mo ako ng ganyan, sana'y meron ako ng ganito sa ganitong panahon. Niiyakan natin na sana'y pagpalain tayo ng Panginoon. Pero minsan ba'y umiyak ka din sa Panginoon? Hindi dahil sa may gusto ka sa Kanyang hingin. Hindi, lumuha ka sa Panginoon sa pananalangin dahil meron kang awa na maligtas yung mga taong malapit sa iyong puso. When was the last time you cried unto the Lord? Pour out your emotions sa Kanya. Na sinabi mo, Lord, my heart is heavy, burdened for the lost souls. Pero kung manalangin tayo sa mga material, pinansyal na pagpapala, grabe. Niluluha at niluluhod natin sa Panginoon. Pero kailan yung huling panahon na nanalangin ka, na lumuha ka sa habag sa mga tao na wala pa kay Kristo? Nagawa mo na ba yan? O nangyari na ba sa iyo yan? At ang ikatlong tanong ngayon pong umaga, sa atin pong mensahe. Maraming aanihin, ready now? Begin. Maraming aanihin, subalit kakunti ang mahaan. Kailan ka lalapit sa Panginoon upang sabihin, Panginoon, narito ako at hanggang magpagamit. That's a question again. Sinabi ng Panginoon, maraming aanihin. Marami ang handa ng maligtas, subalit kakaunti ang humahayo para mag-ani. Ang sabi dyan, kailan ka lalapit sa Panginoon upang sabihin mo sa Panginoon, Lord, narito po ako at handang magpagamit. Kailan? Kailan? May mga Kristiyano na marami ang mga delays. May mga Kristiyano na sila'y nananalangin at nagangad. Saka na lang sila maglilingkod sa Panginoon. Sabihin nila sa Panginoon, Lord, pinapangako ko sa iyo na talagang paglilingkuran kita at ganito, ganyan. Pero sa ngayon, Lord, ay uunahin ko muna yung mga pangarap ko sa buhay, pag-iipon, ganito, ganyan, bago kita paglingkuran. We're wasting our time. May mga Kristiyano ang takbo ng isip ay ganito, saka na lang ako maglilingkod sa Diyos kapag ka natupad na ang lahat kong mga pangarap. Nakapag-abroad na ako, nakapagpatayo na ako ng bahay, may sasakyan na ako at may mga secured na ang future ko. And then saka ako maglilingkod sa Panginoon. May mga Kristiyano ganyan ang pag-iisip. Abroad muna ako. Isi-secure ko muna ang mga pangangailangan ko, saka ako magpapagamit sa Diyos. Mali po yun. Alam niyo kung ano ang tama? Huwag kang mag-abroad. Manatili ka sa church kung saan ka naligtas at naglilingkod. Yung mga pangarap mo ay pagkatiwala mo sa Diyos na sa kanyang perpektong panahon ay ibibigay niya sa iyo. Amen? Amen. Pero ang daming Kristiyano, mali ang kaisipan. Mag-abroad muna at tutupan muna mga pangarap bago babalik at saka maglilingkod at papagamit sa Panginoon. Sala po yun. Meron ni Seaman sa Kalapan, kapatiran ko. Alam nyo, tagal niya na nagbabarko. Alam niyo kung ano naging regret niya sa buhay? Ang tagal niya ng Kristiyano. Pero siya ay nagpaaral ng kanyang mga anak, nag-abroad siya, nagsiman siya, pero anong sinasabi niya ngayon? Ang dami kong nasayang na mga taon ng buhay ko, na sana ay naando na lamang ako at pinaglingkuran ko ang Panginoon. Dahil kung magtatapat ako sa Panginoon, Diyos din naman ang magbibigay ng pangangailangan ng mga anak ko. Pero baligtad ang kaisipan ng mga Kristiyano ngayon. Gusto muna ng comfort. Gusto muna ng assurance. May bahay, may pera, secured ang kinabukasan.
ang nalang isip, saka ako maglilingkod sa Panginoon. Huwag! You challenge God. Lord, sinabi ng iyong salita na hindi mo pababayaan ang naglilingkod ng matapat sa iyo. Wala ako ng ganitong mga bagay, ganito, ganyan. Pero paglilingkuran kita ng matapat at mananatili ako, ikaw na ang bahala. Yun ang tamang kaisipan. Dahil hindi mo kasi alam, paano kung nandun ka sa abroad? Ilang taon nang lumipas ng pag-iipon mo, abutan ka na ng rapture doon. Hindi ka na nakapag-work for the ministry. Kaya alam niyo po, sa atin po dito sa church, ako bilang pastor, I discourage leaving the home church. Dinidiscourage ko yan. Alam yan ng mga nandun sa mga nagpunta ng Batangas, alam yan ng mga nasa labas. At paulit-ulit ko pong sinasabi, kung mananatili ka dito, yung magkakaroon ka dito, yung i-gain mo dito, ay mga bagay na kahit kailanman hindi pwede at hindi kayang palitan ng pera. Ano nangyari na dun sa mga umalis? Nasira ang buhay, bumagsak ang spirituality, nasira ang pamilya, at kung ano-ano pa. Umalis sila para mag-abroad, lumabas ng Maynila, Batangas, sa kaisipan na sila ay magkaroon ng magandang buhay. It turned out, ano ang nangyari? Yung hinahangad nilang magandang buhay ay naging miserable at masamang buhay. Dahil malayo sa iglesia, malayo sa paglilingkuran. Kaya tanong pong sabi dyan, kailan ka lalapit sa Panginoon? Sabihin mo, Lord, I will serve you now. Gamitin kong buhay ko. Hindi ko na kailangan pang hintayin, Lord, na matupad yung mga pangarap ko bago ko isipin na papagamit ko yung buhay ko sa iyo. I will serve you now and I will trust you that you'll be the one to give all the needs and even wants ng buhay na ito. I'd like to leave this message. Andan niyo po ito. Walang magagawang matino ang pag-alis at paglayo sa church. Wala. Kasiraan yan ng spiritual na buhay mo. At banda-banda na yan din ay magiging kasiraan ng pamilya mo. At pangatlo, kawalan mo ng pagkakataon na paglingkuran ng Panginoon. Sayang. Sayang. Noong December 20 nung gabi, nandito kami ng mga adult, mga taga-Ordaneta. Kinakausap ko sila, sabi ko sa kanila, alam niyo kung anong meron kayo ngayon? Nawala yung mga lumabas at nag-abroad. At pinili nila na mag-ibang bansa at lumayo sila sa iglesia. Sabi ko sa kanila, meron kayo ng mga bagay na hindi mabibili at hindi mapapantayan ng pera. Dahil pinili ninyo ang manatili at maglingkod at pagsikapan na pagtapatan ang Panginoon sa inyong buhay. Ngayon pong umagang ito, mga kapatid, meron tayong 3 basic principles na tutunan about evangelism. Meron ba diyang review? Wala. The first one is, the ministry of evangelism is the heart of the ministry. Second is, the ministry of evangelism calls for laborers. And then the third, the ministry of evangelism begins with prayer. Kung nasundan niyo yung outline, at na-take down note ninyo, ibig sabihin ay nakinig kayo at nasundan ninyo yung flow ng message. Ngayong umaga ay gusto kong bawat isa na tayo pong lahat ay pumikit, tayo pong lahat ay tumungo. Natapos natin ang part 1 ng ating message, bring them in and send them out. Naunawaan natin ng disenyo ng Diyos
Pagkatapos tayong maligtas at madala sa loob ng kawan ng iglesia, ang design, ang purpose ng Panginoon sa atin, lalabas tayo para hanapin din at tulungan yung mga nawawala pa. That is your purpose. That's your purpose. At ngayong umaga, meron tayong 3 bagay na pinag-aralan. Mga kapatid, gusto ng Panginoon na maunawaan natin na ang pinakampuso at diwa ng ministeryo ay ang Ebanghelyo. Palibas ay mahalaga yan sa Panginoon, dapat ay mahalaga din sa atin. Tingnan natin ang mga tao kung paano sila tingnan ng Panginoon. Ngayong umagang ito, ating natutunan, walang ibang inaasahan ang Panginoon na magiging manggagawa na anihin ang mga kaluluwang handa na. Walang ibang inaasahan ng Panginoon kung di ikaw na kanya ng disipulo. Kung inaangkin mong ligtas ka na at disipulo ka ni Kristo, ikaw ang kanyang manggagawa. Ikaw. Wala nang iba, ikaw. At ngayong umaga na pag-aralan natin, ang misyon ay nagsisimula sa pananalangin. Gusto ng Panginoon na iluhod muna natin sa panalangin yung mga kaluluwa ng mga taong nais nating abutin. At habang ginagawa natin ang pananalangin, unti-unti, tinuturuan tayo ng Panginoon na ma-realize na tayo mismo yung gusto niyang isugo para abutin yung mga kaluluwang ipinapanalangin mo sa Kanya. Habang ang bawat isa ay nakapikit at nakatungo, yung 3 tanong kanina, sagutin mo yun sa sarili mo. Minsan ba lumuha ka na din sa panalangin sa Panginoon dahil sa habag, awa sa mga hindi pa naliligtas? Kailan pa? Kailan ka palalapit sa Panginoon at mag-volunteer ka, sabihin mo, Lord, ako ang gamitin mo. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos at aming Panginoon, ngayong umaga ay mapagpala ng iyong mga salita. Naunawaan namin ang pinanggalingan ng mga talata. Si Kristo, si Jesus, naming Panginoon, pakaraming mga taong sumusunod sa Kanya at tiningnan niya na merong habag, may awa. Dahil hindi sila naliligtas pa. Sila ay mga tupang nangalat na walang pastol. At Panginoon, salamat sapagkat lumingon ka, tumingin sa iyong mga disipulo at sinabing, malami ang aanihin, kakaunti ang mag-aani. At ang unang dapat gawin, Panginoon po, ay manalangin. Panginoon, ngayon pong umaga pong ito, help us to personalize the task, the assignment of evangelizing the lost. Gawin namin personal ito. Hindi kami magturo na dahil hindi ginagawa ng kasama namin sa church ay hindi ko din gagawin. Kundi, Panginoon, susunod kami at your command. Hindi po dahil sa sinabi ni Numan o ginagawa ni Numan, kundi dahil utos mo ito, Panginoon. Salamat sa umagang ito, sa iyong mga salita. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa tanging pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Ngayon pong umagang ito, ay pwede ba natin i-play yung atin pong Lord's Table video na palagi piniplay as we remember, again, ano po,